Morning, my dear brothers and sisters. Good morning to those who are following us online, wherever you are, at home or workplaces or even traveling. My dear brothers and sisters, today we celebrate both an ending and a beginning. And in both cases, in both events, the Holy Spirit is involved. The ending is or refers to the end of the Easter season. We have celebrated for 50 days the resurrection of the Lord. And we say, really, time flies. Ang bilis ng panahon. Kamakailan lang ay nag-enjoy tayo sa pagdiriwang ng mga mahal na araw na saksihan natin ang mga iba't ibang liturgical celebrations, ang salubong na ating inihintay. Pero ngayon ay winawakasan natin ang Easter season with the celebration of Pentecost. Tomorrow, we go back or we return to what we call ordinary time. Tapos na ang mga fiesta. But also, for at least 16 persons here, it is also a beginning of a new challenge, a beginning as someone who has received the sacrament of confirmation. I will talk more of that later. And as I said, in both celebrations, both ending and beginning, the Holy Spirit is involved. For you, my dear candidates, confirmation today, your confirmation today is kind of personal Pentecost. Because what happened during Pentecost, the first Pentecost celebration, when the Holy Spirit descended upon the apostles and the Blessed Virgin Mary, they were changed. Binago sila ng Espiritu Santo. Mula sa pagiging takot, mula sa pagtatago, mula sa kahinaan, mula sa pag-aalinlangan, nung bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, ang mga alagad ay nagsimulang lumabas, nagsimulang mangaral, nagsimulang magpahayag, nagsimulang maging martir. Alam nyo kasi, kapag pinakikinggan natin o naririnig natin ang salitang martir, ang iniisip natin ay yung mga pinahihirapan, yung mga tinutugis, yung mga inaapi. Huwag kang magpamartir. No? Hindi na uso ang martir ngayon. Yan ang pumapasok sa isip natin kapag nakita natin o narinig natin ang salitang martir. Pero mga minamahal kong kapatid, the word martyr does not only refer those who are persecuted. The word martyr means witness, testigo, saksi. At yan, mga minamahal kong kapatid, ang isa sa mga ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay natin. Nung tanggapin natin ang Espiritu Santo sa marami sa atin na nakumpila na, o kahit na nung tayo'y binyagan, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagpapalakas sa atin, ang nagpapatatag sa atin, ang nagbibigay sa atin ng tapang upang maging saksi ni Kristo sa mundo. Alam natin kapag ang saksi hindi nagsasalita, ano? Kapag ang saksi ay piniling manahimik, hindi umuusad ang kaso. Kapag merong isang saksi na takot magsalita, yung may kasalanan ay napapalaya, at kung minsan ang walang kasalanan
ang nakukulong. My dear brothers and sisters, especially those who are going to receive the sacrament of confirmation, you are witnesses of Christ. Be courageous witnesses of Christ. Don't worry, the Holy Spirit will strengthen you to be courageous witnesses. Hindi po natin mababago ang takbo ng mundo kung hindi tayo magiging handa at matapang na mga saksi ni Kristo. Kung pipiliin nating manahimik sa halip na magsalita laban sa katiwalian, kung pipiliin nating huwag makialam dahil ang isip natin ay ayokong magkaroon ng problema sa buhay, kayo na lang. If we have that kind of mentality, we cannot change society, we cannot change the world and conform the world to Christ. Yan ang unang nagagawa ng Espiritu Santo. Pinalalakas tayo at palalakasin kayo para maging saksi ni Kristo. The second work of the Holy Spirit is that it unites or He unites what is divided. He unites what is divided. We know that our world is a divided world. There is division in the world. There is division in the country. There is division in our own families. There is division in our communities. And sometimes in ourselves, we are divided. One part of ourselves say, do this, and the other part says, do that. There is division. Pero kagaya ng narinig natin sa unang pagbasa, nung ang mga alagad, si Pedro ay nangaral, ang sabi nila, yung mga tao na galing sa iba't ibang mga lugar, na nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe, ang sabi nila, hindi ba't sila'y mga taga-Galilea? Bakit naiintindihan natin ang kanilang mga sinasabi? Bakit nauunawaan natin ang kanilang mga ipinahahayag? Now, if you think that suddenly the Holy Spirit became Google Translator or Duolingo, no? Yan ang uso natin sa atin ngayon. Yung mga nagbibiyahe, gumagamit ng Google Translate para yung isang Espanyol na nagsasalita sa kanya ay maintindihan niya. Para isang Pranses na nagsasalita ay maintindihan niya kahit hindi siya marunong ng French. The Holy Spirit is not like that. I don't think that is the intention of St. Luke when he portrayed this first reading. But rather, ang gustong sabihin, ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, bagamat nananatili ang ating pagkakaiba-iba, ay ginagamit, ay tayo ay ginagawang nagkakaisa. Just like what we heard in the second reading, when St. Paul spoke of the body being made of different parts. Hindi ba ganyan ang katawan natin? May dalawang mata, may isang ilong, may bibig, may tenga, may mga kamay, at sa hindi nakikitang paraan, nandoon ang ating mga tagong organs. May atay, may puso. At ang ganda ng katawan ay ito, hindi dahil sa pare-pareho. Imagine ninyo ang inyong mga mukha, kahit na mapungay ang inyong mga mata, kahit na mahaba ang inyong pilik mata, pero puro mata kayo ay ang sagwa. No? Kung meron kayong 7 mata. Pero hindi. Ang ganda natin ay nasa pagkakaiba-iba ng mga bahagi. At hindi masasabi ng isang bahagi, hindi kita kailangan. Hindi masasabi ng atay sa puso, hindi kita kailangan. Bakit? Kasi kapag huminto ng pagtibok ang puso,
kahit na malusog ang atay, kasama siyang ililibing. Alam nyo, sa 40 years kong pari, wala pa po akong binindisyon ng patay na puso lang. Hindi pwedeng magreklamo ang atay. Teka muna, bakit pati ako nadamay? No, malusog pa naman ako. Hindi. Huminto ng pagtibok ang puso, ang buong katawan ang inililibing. My dear brothers and sisters, we may be different from each other, but together, let us go beyond our differences in order to be united. The Holy Spirit did not erase differences, but He created communion. And that is the challenge to all of us, especially to you who are candidates for confirmation, to be bridge builders and not wall builders. Ang magtayo ng tulay na mag-uugnay at hindi na mga pader na magsasara. That is the second work of the Holy Spirit. He unites what is divided. And here, finally, more importantly for you, the Holy Spirit sends us on mission. Alam nyo, sabi ko kanina, pinagdiriwang natin ang katapusan at simula. Mga minamahal kong kukumpilan, simula ito ng pagiging seryosong Katoliko. Simula na ito ng pagiging seryosong disipulo. Sa pagpapahid ko ng langis sa inyo mamaya, ng Krisma, sinasabi ko sa inyo din, humayo kayo at maging mga seryosong Kristiyano. And that also, my dear brothers and sisters, is our mission. Every after Mass, after the blessing, kapag sinabi ng pare, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit, ang susunod niyang sasabihin ay, go. Go. Go forth. The Mass is ended. Go. Hindi sinasabi ng pareng, stay. Wala akong ipapakain sa inyong lahat. No? Don't stay. Go. Why? Because after the Mass, your mission, our mission, begins. My dear brothers and sisters, the Holy Spirit sends us on a mission. Let us change the world. Let us change the Philippines. Let us make this some place worthy of God. That's why our prayer should be, come, Holy Spirit, drive out our fear, renew our hearts, set our faith on fire, and make us witnesses of Christ in the world. Amen.